Iba talaga ang ilang kontrabida ng DreamWorks. May mga petty lang, may mga nakakatakot, at may ilan na kayang tapusin ang mundo bago pa mag-almusal. Mula sa mga warlord ng Kung Fu, hari ng dragon, hanggang sa mga tusong nagbabaluktot ng realidad at si kamatayan. Mas malaki ang effort ng studio na ito kaysa kailangan. Irarank natin ngayon ang pangunahing kontrabida ng DreamWorks mula pinakamahina hanggang pinakamalakas. Puro lakas, panganib. Gaano nila kayang sirain ang araw mo? Simulan na natin. Si Lord Farquaad ay patunay na hindi kailangang malaki para maging delikado. Basta pikon, mayaman, at sira ang ulo. Ginagamit ni Farquaad ang pera, sundalo, at takot upang kontrolin ang paligid. Pinalalayas niya ang mahiwagang nilalang, nagtayo ng maliit na diktadura, at nagpapadala ng kabalyero para mamatay para sa kanya habang nanonood lang siya. Parang reality television. Pisikal, ordinaryo siya. Pero sa politika at estratehiya, malupit siya. Minamanipula niya ang mga engkanto, ginagamit ang burokrasya bilang sandata, at muntik maging hari sa pag-aasawa kay Fiona. Si Farquaad ay hindi patas lumaban. Gumagamit siya ng buhay ng iba bilang bala mula sa malayo. Si Prinsipe Charming ay parang taong entitled na natutong gumamit ng espada. Pinalaki ni Inang Engkanto na akalay utang ng mundo sa kanya ang lahat. Si Charming ay bihasang mandirigma, manipulator, at mapanira. Kaya niyang makipagduelo, makipaglaban kay Shrek, makipagsagupaan kay Puss, at tumapat sa mga bihasang mandirigma, pero ang tunay niyang lakas ay ang kontrol. Sinakop niya ang malayo sa kaharian gamit ang propaganda, teatro at paghuhugas ng utak, ginagawang kontrabida ang mga bayani at ginagawang sikat ang mga kontrabida. Hindi lang kapangyarihan ang gusto niya, kundi palakpakan din. Kaakit-akit siya. Hindi siya sumasakop gamit ang hukbo, kundi sa imahe, ego, at soundtrack. Si Kapitan Dubois ay hindi kontrabida. Parang jump scare siya kung may badge. Siya ang namumuno ng animal control sa Paris at hinahabol si Alex na leon, hindi mga alagang hayop. Kapag may target na siya, humihinto ang mundo para kay Dubois. Para siyang tangke, mabilis gumaling, at kayang makipagbuno sa totoong lalaki. Sasabog ang mga tangke, bumabagsak sa pader, tumatalon sa bubong, at nagpapaputok ng tranquilizer dart habang umiikot na parang Olympic sport. Nakakasabay siya sa mga hayop sa sirko, elite acrobat, at cartoon physics. Sa di malamang dahilan, galit pa rin siya rito. Hindi niya kailangan ng superpowers, pangalan mo lang sa listahan niya ang kailangan kapag napasama ka na. Suwerte, Profesor. Si Poopy Pants ay naging baliw dahil sa patuloy na pambubuli sa palaruan. Tinokso siya buong buhay niya. Hindi lang nagalit si Poopy Pants, naging pikon at masama pa siya. Pati sobrang malikhain tungkol dito. Ginamit niya ang talino para imbentuhin ang teknolohiyang kontrol sa isipan na nagpapasunod sa tao sa pagkarinig ng katawa-tawang salita. Oo, parang katawa-tawa pero epektibo. Buong syudad napapasunod niya dahil walang nakakatiis na hindi sumigaw ng kalokohan. Huwag magpalin lang sa mga biro sa banyo. Matindi ang talino ng taong ito. Gumagawa siya ng robot, pamburang teknolohiya ng alaala, at malalaking sistema ng paghuhugas ng utak habang galit sa mga estudyante ng ikalawang baitang. Si Dave ay resulta ng hayop na nagsawa sa pagpapabalewala at piniling maging kontrabida. Dating kilala bilang Dave ang Pugita, pero natabunan siya ng mga penguin. Aminin na natin, mas pinapansin ng penguin na nagkukung fu kaysa sa Pugita. Muling binuo ni Dave Snap ang sarili at nagtayo ng imperyong kasamaan na pinapatakbo ng puot. Napakatalino ni Dave. Kaya niyang lumikha ng high-tech na base, mind control machine, pagbabalat kayo, at mga sandatang pangmundo. Ginawa niya ito para makaganti sa mga penguin na kumuha ng atensyon. Hindi pera, kapangyarihan, o pag-ibig ang gusto ni Dave, respeto lang. O kahit papaano, siguraduhin na hindi na muling makuha ng mga penguin ang respeto. Mababaw, pero sobrang delikado. Talaga, huwag mong maliitin ang kontrabida na ang tanging motibasyon ay mas marami silang palakpak na natatanggap kaysa sa akin. Si Grimmel ay isang napakahusay na mangangaso ng dragon na nagpatay ng lahat ng Night Furies. Dapat kang matakot sa kanya. Hindi siya umaasa sa lakas kundi sa pagpaplano, lason na bitag, at tiyaga. Si Grimmel ay gumagamit ng lason na nagpaparalisa kahit malalaking dragon,
Ginagawang parang estatwa ang mga ito. Pinag-aaralan niya ang kalaban, naglalagay ng perpektong bitag, at hindi umaatake hanggat sigurado siyang mananalo. Hindi natalo ni Toothless si Grimmel dahil mahina si Grimmel. Natalo niya ito dahil sa wakas ay hinarap ni Grimmel ang isang bagay na hindi niya kayang ganap na mahulaan. Si Drago ay pinunong militar na hindi lang lumalaban, kundi bumabasag pa ng mga dragon. Nagtayo siya ng imperyo sa paghuli at paggapos ng mga dragon, pinilit silang maglingkod sa takot. Si Drago ay kayang makipaglaban sa mga dragon gamit kamay, di tinatabla ng apoy, at patuloy sumusuong kahit nabasag sa mga gusali. Ang tunay niyang kapangyarihan ay kontrol. Gamit ang kanyang Bewilder Beast, inuutusan ni Drago ang lahat ng dragon at ginagawang larangan ng digmaan ang kalangitan. Isang tao lang na may sipol, halimaw sa yelo, at ngayoy namumuno ng lumilipad na apocalypse. Si Lord Shin ay tagapagmana ng maharlikang pamilyang Peacock, trono ng Gungnam at Inventor. Malalakas ang mga kanyon sa lambak ng kapayapaan, tandata ng malawakang pagkawasak. Si Shen ay kamanghamanghang mandirigma rin. Lumaban si Shin sa dalawang kung fu master sabay. Pero ang dahilan ng pagiging delikado ni Lord Shin ay ang kanyang mga sandata at hukbo. Si Big Jack Horner ay parang kasakiman na nagkaroon ng mga paa at nagsimulang mamaril ng mga tao. Wala siyang mahika, pero punong-puno siya ng lahat ng mahiwagang gamit na kaya niyang nakawin. Mga wand, sungay ng unicorn, abo ng phoenix, Excalibur, kahit ano pa. Ginagamit niya ito parang cheat code. Nagpapakawala ng atake, tumatawag ng halimaw, nagpapasabog ng kastilyo, at nagbabago ng realidad para lang sa katuwaan. Si Jack ay hindi patas o matalino lumaban, kundi maingay, madumi at sobra-sobra. Bigyan mo lang siya ng oras maghanda at mahiwagang laruan. Parang magical firing squad na siya na sinanay ni Master Shifu. Pinalaki si Tai Lung na may layuning maging bagong Dragon Warrior. Pero nang hindi siya pinili ni Oogway, ayun, medyo nabaliw si Tai Lung. Isa siya sa pinakamahusay na kontrabidang kung fu sa lahat ng panahon. Isa siyang nakakatakot na mandirigma na laging ibinibigay ang lahat sa bawat laban. Master siya ng leopard style at ginagamit ang lakas ng kanyang itaas na katawan upang talunin ang mga kalaban. Bukod sa lakas, kahanga-hanga rin ang bilis at liksi niya at bihasa siya sa lahat ng estilo ng kung fu. Higit pa siya sa katapat ng sino mang haharap sa kanya. Ang Inang Engkantada ay isang diwata na nagtayo ng negosyo na nakasentro sa pagtupad ng pinakamalalaking hiling ng mga tao. Pero sa totoo lang, niloloko lang niya sila. At bilang Inang Engkantada, sa lahat ng mahika niya, kaya niyang gawin halos lahat ng bagay. Kahit anong mahikang gusto niya, kahit anong gayuma na kaya niyang gawin, magagawa niya. Kaya niyang tuparin o gawin ang anumang gusto niya. Ang tanging problema lang, naaapektuhan din siya ng mahika. Pwede rin siyang matalo ng sarili niyang mahika. Si Galaxar mula sa Monsters vs. Aliens ay isang maliit na dayuhang diktador na mukhang pusit at may dambuhalang ambisyon. Sinira niya ang sariling planeta at pumunta sa daigdig para hanapin ng Quantanium at magtayo ng bagong imperyo, ayon sa kanyang gusto. Di man kahanga-hanga ang itsura niya, pero sobrang astig ng teknolohiya niya. Namumuno si Galaxar ng malaking barkong pandigma, nagpapaputok ng malalakas na sandatang enerhiya, at kumokontrol ng mga robotic probes na nag-scout, umaatake, at nagnanakaw ng yaman. Para sa kanya, kaya niyang kopyahin ang sarili gamit ang Quantanium kaya ang kontrabida ay nagiging hukbo. Hindi siya ang pinakamalakas na mandirigma, pero dahil sa kanyang teknolohiya, mga hukbo, at kayabangan, isa siyang ganap na banta sa mundo ng siyensyang piksiyon. Si Megamind, ang huling nabuhay mula sa namamatay na planeta, ay ipinadala sa kalawakan mula sa kanyang mundo. Nahulog siya sa isang bilangguan sa daigdig at doon lumaking kriminal. Si Megamind ay paulit-ulit na nagbanggaan kay Metroman, ang sikat na bayani, at tumagal ng mga dekada ang kanilang tunggalian, kahit na si Megamind ay walang mga kapangyarihan o kakayahan. Dahil sa kanyang talino, nakagawa siya ng kakaiba at makapangyarihang mga sandata sa pagdaan ng panahon. Gaya ng dehydration gun niya at death ray na naglalabas ng sinag na pinagsama ang lakas ng araw.
Ang chameleon ay isa sa pinaka-overpowered na kontrabida sa Kung Fu Panda. Hindi dahil sa lakas, kundi sa mahiwagang pandaraya. Isa siyang mangkukulam na kayang nakawin at gayahin ang Kung Fu, estilo, at abilidad ng ibang mandirigma. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang kalaban niya. Nilalabanan ka niya bilang Tai Lung, Lord Shen, General Kai, at lahat ng nanakawan niya ng kakayahan. Kaya niyang magpalit ng anyo, magpakawala ng mahiwagang enerhiya, magpatawag ng mga sandata, magbukas ng mga portal, at magpalit ng anyo habang naglalaban. Parang nagpapalit lang siya ng damit. Sa mundong mastering ng Kung Fu ay panghabang buhay, minamadali ng chameleon ito sa pagnanakaw ng mga alamat at pagsuot nito na parang balat. Hindi ka lang nakikipaglaban sa isang kontrabida, nakikipaglaban ka sa lahat, sa bawat kontrabidang natalo na niya. Kaya siya ang isa sa pinakamapanganib na banta na hinarap ni Po. Palihim na responsable sa daan-daang taon ng alitan sa pagitan ng tao at dragon, ginamit ng pulang kamatayan ang kanyang makapangyarihang presensya upang utusan ang ibang mga dragon na salakayin ang mga kalapit na baryo, na nagdadala sa kanya ng tuloy-tuloy na supply ng pagkain mula sa kanyang lungga. Sa kailaliman ng isang bulkan, namayani ang Titan Wing na ito hanggang sa pinangunahan ni Toothless, sina Stoic, Gobber, at ang iba pang mga Viking ng Berk, papunta sa sinirang baybayin ng Dragon Island. Dahil sa labis na kapangyarihan, kinailangan ng pulang kamatayan na sirain ang bundok na tahanan nito para lumabas at labanan ang mga sumalakay. Sa kabutihang palad, dumating agad ang mga tagasakay ng Dragon ng Berk at nagkita ulit sina Hiccup at Toothless. Dahilan ng pagkakatuklas ng tanging mahinang bahagi ng pulang kamatayan ang loob nito. Gaya ng Bewilder Beast na kaya pasunurin ng ibang dragon, naglalabas din ang pulang kamatayan ng senyas na tumatawag sa mga dragon sa kanyang lava-filled na pugad. Si General Kai ay dating general ng hukbong sandatahan ng China at pinamunuan niya ito kasama si Master Oogway. Dahil nagsimulang nakawin ni Kai ang chi ng ibang mandirigma para lumakas, napilitan si Oogway na itaboy siya sa spirit realm. Ngayon bumalik siya na puno ng paghihiganti. Si Kai ay isa sa pinakamakapangyarihan at pinakakilalang mandirigmang naglakad sa China. Ang galing ni Kai sa pakikidigma ang dahilan ng kanyang pagiging warlord. Kaya niyang harapin si Master Oogway, pinakamalakas na Kung Fu master sa kasaysayan, talabang yumanig sa mundo. Pagkalipas ng 500 taon, mas naging makapangyarihan si Kai matapos talunin ang lahat ng Kung Fu master sa China, kabilang si Master Shifu. Natalo niya ang Furious Five at muntik na ring talunin si Po. Ngunit nagtagumpay si Po nang matutunan niyang gamitin ang kanyang chi power. Tulad ng lahat ng miyembro ng kaharian ng mga hayop, ang mga dragon ay kailangang sumunod din sa isang hierarkiya ng kapangyarihan at pamumuno, kung saan ang pinakatuktok ng kadena ng pamumuno ang namumuno. Isang napakabihirang alpha dragon na kinikilala at sinusunod ng lahat ng iba pang dragon. Ang Bewilder Beast, ngunit hindi sila ipinapanganak na may alpha na katayuan. Sa halip, ito ay nakakamit sa pamamagitan ng laban, pagbabantay, at higit sa lahat, ang hangaring protektahan ang mga dragon at lahat ng iba pang nilalang sa kanyang pugad. Sa kabutihang palad para sa Bewilder Beast, iilan lang ang mga dragon sa mundo na kayang tapatan ang laki nila. Huwag nang umasa na maagaw ang titulong hari ng lahat ng dragon mula sa kanyang nagyayelong pugad, dahil ang Bewilder Beast ang patas na namumuno sa lahat ng dragon. Si Pitch Black, hari ng bangungot, ay ang boogeyman na gumagambala sa mga aparador at madidilim na sulok ng bangungot ng kabataan. Si Pitch Black ay may lubos na kontrol sa anino at kadiliman, kaya rin niyang maging anino at hindi mahawakan. Kontrolado niya ang takot at bangungot. Kaya niyang gawing pisikal ang mga ito at nabubuhay siya sa takot ng mga tao sa paligid. At tulad ng Dream Sand ni Sandman, may sarili ring bersyon ng buhangin si Pitch Black, kung saan kaya niyang ikulong ang mga tao sa walang katapusang mga bangungot. Si Rumpelstiltskin ay tusong tagagawa ng kasunduan na gustong maghiganti kay Shrek matapos masira ang kanyang mga plano nang iligtas ni Shrek si Prinsesa Fiona. Walang sariling mahika si Stiltskin, pero marami siyang pinapapirmahang kontratang mahika sa mga tao.
Kayang baguhin ng mga kontratang ito ang universo ayon sa detalye ng kontrata. Kaya niyang gumawa ng alternatibong realidad sa bawat kasunduang ginagawa niya. Katulad noong niloko niya si Shrek na pumirma sa isang kasunduan na inalis ang araw ng kanyang kapanganakan, na nagbigay daan kay Rumpel na maupo sa trono ng kaharian ng malayo pa. Pagkaalis ni Metroman, naisip ni Megamind na kailangan niya ng bagong kalaban, kaya lumikha siya ng bagong bayani. Si Kyle Stewart ay simpleng tanga lang na cameraman ni Roxanne Ritchie, pero nagbago siya nang bigyan siya ni Megamind ng DNA ni Metroman. Nakuha niya lahat ng kapangyarihan at kakayahan ni Metroman. Pero si Titan ay naging isang mapanirang at masamang supervillain, kaya napilitan si Megamind na maging mabuting tao. Si Titan ay kayang buhatin ang matataas na gusali, lumipad at gumawa ng sonic boom. Matibay siya, hindi siya tinatabla ng karamihan sa mga atake. Si Iris ay hindi lang kontrabida, isa rin siyang diyosang sakit sa ulo. Siya mismo ang Griegong diyosa ng kaguluhan, malas, pagtataksil, at sabay-sabay na pumapalpak ang lahat. Ganoon talaga siya magmahal. Hindi tulad ng ibang kontrabida na may hukbo o sandata, si Iris ay pumikit lang ng daliri at bumagsak na ang mga sibilisasyon sa emosyonal na paraan. Kaya niyang magbago ng anyo, mag-teleport, lumikha ng bagyo, tumawag ng halimaw, baguhin ang kapalaran, kontrolin ang swerte, at magnakaw ng kaluluwa. Hindi siya lumalaban ng patas dahil hindi naman talaga siya lumalaban, inaayos na niya ang laro bago pa man ito magsimula. Hindi tinalo si Iris ng mga bayani sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng pagiging mas tuso kaysa sa kanya o pag-apela sa kanyang kayabangan. Na nagsasabi sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung gaano siya kalakas sa pisikal, halos hindi siya kayang galawin. Walang saysay ang sandata, hukbo at halos pati lohika. Natalo siya dahil sawang-sawa na ang mga Diyos ng kaguluhan, hindi dahil sa pagkatalo nila. Kung ibinuhos talaga ni Iris ang lahat, wala sanang pelikula si Sinbad kundi libing. Ang kamatayan ay kamatayan, diretsahan lang. Nagpasya siyang hanapin si Puss at Boots para kunin ang kanyang huling buhay. Dahil tinukso siya ni Puss sa pag-aaksaya ng unang 8 buhay. Nang ipakita ni Puss na nagbago na siya, umatras si kamatayan at iniwan sina Puss at Boots na may pangakong magkikita pa rin sila balang araw. Nakakatakot talaga si kamatayan. Sa lahat ng ginagawa niya, napakalakas niya. Sobrang tibay, isa siya sa pinakamagagaling na mandirigma at manlalaban sa buong universo. Kaya niyang talunin si Puss ng madali at paulit-ulit. At muli, si kamatayan ay literal na kamatayan. Wala nang kailangang pagtalunan dito.